Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa man tamassaka bisunnati ila yaumil ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Pagkatapos purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan, ay tayo ay magbabasa ng ilan sa mga katanungan ng ating mga kapatid na ipinadala sa atin sa pamagitan ng kanilang WhatsApp at saka Messenger. So, sabi ng ating kapatid na nagtanong, Assalamualaikum Ustad, wa alaikum assalam barakatuh. Magtatanong lang po, sana huwag niyong masamain. Pwede po bang ilang sala yung damit na naututan? Siguro ang sinutukoy niya, pwede bang gamitin sa sala yung mga damit na naututan. I mean, tulad nung suot ng mga babae, pangsala, tas di sinasadyang maututan, tas nagudo ulit, at magsasala gamit pa rin yung skirt, pangsala. Pwede ba yun? Hihihi. Actually, hindi lamang ito para sa pang babae. Bagkus, pang lalaki din. Mayroon tayong nakikita na ibang mga kapatiran natin, ibang grupo, na kapag sila ay nagdarasal, ay hinuhubad talaga nila ang kanilang mga pang-ilalim o pang-ibabagay na pantalon o kaya shorts o kaya lalong-lalo na yung libas sa dakhili. Ang ibig sabihin yung brief o anumang kasuotan na panloob kapag sila ay nagdarasal. So, ang tanong dito, ito ba ay pwede? Ano bang sinasabi ng Sharia sa usapin na ito? At ito yung ating bibigyan ng linaw insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Sa totoo lang, walang patunay, especially walang authentic na patunay na sumusuporta sa ilang mga gawain ng mga kapatid natin, bagkus ito ay exaggeration, no? Or exaggerated yung mga gawain na ito, mga kapatid. Pag papalabis o pagmamalabis sa kanilang relihiyon na walang batayan. Na kung saan ginagawa nga nila ay kapag ang paniniwala nila na kapag naututan ang isang kasuutan ay hindi na ito pwedeng gamitin sa pagdarasal kasi naututan, nabugahan ng utot, no? So, walang malinaw na patunay o kaya sabihin nating katibayan mula sa Quran, sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi na kapag naututan ng isang damit o ang isang kasuutan ng isang Muslim ay kinakailangan niya itong tanggalin dahil hindi ito pwedeng gamitin sa pagdarasal. Wala pong ganun. Siguro maliban lamang kapag mayroong nakasamang liquid, no? Sinabi sa amin, nautot tapos mayroong kasamang liquid, no? O kaya solid talaga. So, alam natin yon, no? Mayroong kasama yung hangin na ibang bagay, kagaya ng tae o anumang katulad nito. Bagkus, ito ay binigyang linaw ni Imam Ahmad bin Hanbal maging sa mga Hanbali madhab at pinatunayan at sinuportahan ng hadith na naisalaysay sa ni Imam At-Tabarani rahimahullah sa kanyang Mu'jam as-Saghir, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man istanja min rihin falaysa minna. Diba? Man istanja min rihin falaysa minna. Sinabi, no, na wajib al-istinja aw al-istijmar min kulli kharij illa ar-rih. At inoobliga ang istinja. Ang ibig sabihin ng istinja, ito ay paglilinis gamit ang tubig, o kay istijmar, paglilinis gamit ang ibang bagay bukod sa tubig, kagaya halimbawa ng sabihin natin bato o kaya ng tissue, anumang katulad nito kung walang tubig talaga. Sa lahat ng anumang lumalabas mula sa harapan o kaya likuran ng isang tao, maliban lamang sa rih, gas. Ang ibig sabihin, ito ay hangin, utot. Ito ay alinsunod nga sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, man istanja min rihin falaysa minna. Sino man ang istinja, sino man ang hinuhugasan niya ang kanyang puwet gamit ang tubig
dahil sa pag-utot, no, sanhi ng utot ng hangin ay hindi kabilang sa amin. Ibig sabihin, hindi ito practice ng Propeta Muhammad SAW. Kasi ito'y pagpapalabis, pagpapahirap sa isang tao, sa kanyang sarili, higit lalo sa kanyang pananampalataya. Na kung kaya, hindi ito practice ng mga sahaba, maging mga sahaba at ang mga tabi'in o kay atba tabi'in. Now, wala mga kapatid. Kaya sabi ng Ahmad bin Hanbal, laysa fi rihi istinja'un fi kitabillahi wala fi sunnati rasulihi. Walang anumang paglilinis na gamit ang tubig, no, sa kanyang likuran dahil sa sanhi ng paglabas ng hangin, walang paglilinis, no, na nakasaad sa Quran at nakasaad sa sunna ng kanyang propeta. So ito'y malinaw mga kapatid na talagang walang batayan. Kaya pag meron kayong nakikita na kapag sila nagdarasal ay hinuhubad nila ang kanilang ang kanilang damit o kanilang brief na ang kanilang paniniwala na ito ay hindi pwedeng gamitin sa pagdarasal kasi naututan, ito po ay exaggerated or exaggeration sa pananampalataya sa kanyang din. Hindi ito katanggap-tanggap. Ito ay pagpapahirap, ito ay pagpapalabis. Dahil ito ay sallallahu man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Lalo pagka ang kanyang paniniwala na itinuturing niya na ito ay sunnah, na wala namang batayan, ito ay isang bid'ah. Ito ay tinatawag na innovation sa kanyang relihiyon. Sabi ni Prophet sallam, sino man ang gumawa ng isang gawain, inassociate niya sa sunnah na wala namang batayan, tunay na ito ay ibabalik sa kanya. Ibig sabihin, hindi tatanggapin. So mga kapatid, ang ating relihiyon ay nakabatay sa kung ano ang batayan at saka sa Quran na may kaugnayan sa mga gawaing pagsamba. Na kung wala tayong katiyakan na ito ay nabanggit sa Quran at saka Sunnah, yung ganong specific at particular na gawain ng pagsamba sa Allah, kahit gaano ka gandang ating layunin, huwag natin gawin. Sapagkat, tandaan po natin na ang qualification para tanggap ang ating ibadah sa Allah ay dalawang kondisyon lamang po. Ang ikhlas wal mutaba'ah. Ang ikhlas, ang ibig sabihin, taos-puso, tapat na ito'y gagawin mo para sa Allah. Pangalawa, kinakailangan ng paraan ay alinsunod sa paraan na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So hope na inshallah malinaw ang bagay na ito mga kapatid at nagkaroon tayo ng idea, kaalaman, dagdag na kaalaman inshallah, at naway sa mga hindi pa po kumbaga hindi pa alam yung issue na ito, maaari niyang i-share po sa ibang mga kapatiran natin upang maging aware din sila, sila maging aware sa ganitong issue mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So hanggang dito na lamang po at kita-kits po tayo sa mga susunod pa na mga video para sa katanungan at kasagutan mula sa mga katanungan natin mga kapatid, inshallah. Pero bago po tayo bago po tayo mag-end ng video na ito, so please don't forget or consider to hit the bell button sa ating YouTube channel at subscribe na po sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page, may follow po in like sa ating Facebook page. So maraming salamat po. Jazakumullahu khair wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.